Tanging layunin ko lang talagang mahanap ko, matukoy ko, mahuli ko yung pinaka-mastermind. Alam na alam ninyo kung sino yung credible na testigo eh. Kapag yung kanyang dokumento o yung kanyang sasabihin ay adverse sa kanyang interest, mataas na uri yun. Tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instruction ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. Para sa bawat Pilipino, alam ko na buo ang galit ninyo sa akin ngayon. Nauunawaan ko rin kung bakit, lalo na at malaki ang halagang nakataya. Pero bago kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical check-up. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng SONA ni Pangulo. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, "Stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President." Noon naniniwala pa ako sa kanila, kaya't hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig, sumunod ako, pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina Pangandaman sa akin nung nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert or magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. At sinabi pa ni Sekmina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. After ng ilang araw, nag-set po ng meeting si Sekmina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin sa amin ni dating Speaker Martin Romualdez sa Aguado Building in front of Gate 4 ng Malacanang at nandun din po si Yusek Jojo Cadiz. During the meeting, binigay po ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Nung sinabi po ni Yusek Adrian Bersamin yung brown leather bag, naalala ko noong nasa Singapore kami right after the elections of May 2022 sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin and PBBM habang pauwi at pabalik ng Pilipinas, hinabol ng PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Kaya naniwala ako na utos talaga ito ng Pangulo. Pagkatapos ng ilang araw, I informed sina dating Speaker Martin Romualdez, Sekmina Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, and Yusek Jojo Cadiz na kung pwede 50 billion lang ang ipasok sa program funds dahil sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. In practice, hindi pwede na mas malaki ang budget ng DPWH kaysa edukasyon. And yung balance na 50 billion, ilagay na lang sa unprogram funds for the 2025 budget. Dahil Office of the President din ang nagre-release ng lahat ng unprogram funds. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni Sekmina at sinabi ang mensahe ng Pangulo, ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan at hindi na pwedeng baguhin.
Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Again, I informed the speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget. Samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sec. Mina Pangandaman. Ay, kung sabi niyo- Sinasabi ko na naman to, wala akong kinakampihan. Ang tanging layunin ko lang talagang mahanap ko, matukoy ko, mahuli ko yung pinaka-mastermind. Sila ayaw nila eh. Ang napapansin namin dito, Sen, pag kami nagturo ng mga mastermind, sila yung inuusig. Oh, sila yung inuusig. Gaya Katulad ni Gutesa. ni Gutesa. Ayan. Oh, ang classic dito si Gutesa. Opo. Isipin mo ha. Si Gutesa, sa pangkaraniwang testigo, kung halimbawa Nelson, ikaw ay judge. Opo. Ikaw naman Nelson, ikaw naman Jen ay prosecutor. Yan, oo. Dahil pareho kayong abogado. Alam na alam ninyo kung ano yung kung sino yung credible na testigo eh. Ay, yes po naman. Lalo na sa isang judge ha. Kasi nakalagay sa ating batas na pang-ebidensya, yung law and evidence. Isang mataas na uri ng ebidensya, testimonial man yan o dokumento na gagamitin o ilalabas ng isang taong magpapasya na magiging witness, kapag yung kanyang dokumento o yung kanyang sasabihin ay adverse sa kanyang interest, Aha. mataas na uri yun. Oo. Ibig sabihin, mapapahamak siya. Si Gutesa, mapapahamak siya. Pero wala naman siya kinalaman. Wala. Dapat. Wala siyang gain. Wala siyang pakinabang. Wala siyang pakinabang. Una, wala siyang kinalaman doon eh. Naisip niya lang, naligalig siya. Ito palang ginagawa namin eh. Yan pala yung pinag-uusapan nila ron. Kung tumahimik siya, wala Yung palang bulto-bultong, yung palang Malamelata. mali-malitang pera pala na dinahakot namin. Ito pala yung pinag-uusapan doon. Paano na yung bansa natin pagka ganito? Oo. Anong pakikinabangan niya? Wala. Totoo po. Pero ang magiging disgrasya sa kanya, marami. Laki. Hindi lang sa kanya, kundi sa pamilya niya. Yun ang isang credible na witness. Wala siyang motibo eh. Pansarili, wala. Pero siya yung siyang inuusig ngayon. Hindi ka. Fraudulent ka niya yung kasi yung nagnotaryo eh, hindi Hindi niya siya pumirma. Oo daw. Inahanapan ho ng butas, isa ngayon ang inuusig. Diyan mahalata mo na yan. Kahit saan po kayo pumunta na mataong lugar, lalong-lalo na po sa mga syudad na pinapaligiran ng mga city hall, nandyan po nakapaligid ang mga notaryo publiko. Opo, kahit saan yan. Naging cottage industry na po yan. Nga. Magpanotaryo ka dyan, nagpapaligsahan pa sila eh. Meron pa silang Tagatawag. tagatawag, notaryo. Yan nakalagay pang paske. Totoo po yan. Notary Public 24/7. Walang tulugan to. Oh, pupunta ka roon. Saka gusto mong makapag-notaryo ka. Oo. Kung meron siyang maliit na bintana roon, lahat ng Iaabot papeles mo, iaabot mo sa kanya. Pagkatapos niyang pag-i-stampan lahat, pipirma niya ganyan, sisingilan ka ng kaukulang bayad. At saka niya iaabot sa'yo. Ayun. Ikaw ba na nagpanotaryo? Tatanungin mo ba sa kanya? Oo. Gusto ko pong makita kung kayo po talagang pumirma nito. Nasaan po ba si attorney? Gusto ko po, attorney, kung kayo po, yung pumirma po kayo uli para malaman kung pirmahon nyo talaga ito. Meron bang gumagawa ng ganyan? Mukhang wala. Pagkatapos ito ang gagawin ng mga kasama ko sa Blue Ribbon Committee, Nako. lalong-lalo na yung pumalit sa akin. Saglit lang, sir. Bago kayo mag-alab ng kalooban sa bagay na yan, meron lang ho kasing paalala ang DOH eh. Pero saan may mga nagtatanong, kung halimbawa daw bang ipatawag ulit itong si Gutesa, kasi para akala na matapos ng pagdinig nung siya'y humarap, biglang nawala. Wala na raw nakakala kung saan siya naroon. Kasi ako naman, ang katwiran ko, kasi wala namang pagdinig at hindi naman siya ulit ipapatawag. Pero kung sabay ipatatawag, may garantiya bang babalik itong si Gutesa, Sen? Basta wag lang nilang takutin kasi ngayon may nagsasabi ba? na meron daw siyang 5 milyon na nakapatong sa kanyang ulo kaya grabe, no? tatago yung tao. Yun nga yung sinasabi mo kanina, Nelson. Lahat ng gustong tumistigo dahil sa ang pinagsasabi na nito ay patungkol na dun sa mga talagang nakikita nating mastermind talaga. Opo. Gagawa't-gagawa ng paraan. May nakita ka nga akong mga mangilan-gilan na nakikita ko ng reliable na information na galing nito mismo sa mga
i-final nila sa ICI, Opo, oho. di umano tungkol dyan sa sworn statement ni Gutesa, pinipilit nila na yun ngang, Oho. pati yung notaryo talaga ginagawa nila ng usap eh. Aha, pinalalaki Samantalang ba nila yun? nakita Oh. naman, palibasa yung karamihan doon sa mga kasama ko, hindi abogado, sa Opo. Blue Ribbon. Na naipagkamali nila na ang pinakamalaking bahagi ng kanyang pagtitestigo o yung credibility ng kanyang testimony ay nandun sa notaryo. Opo, opo. Hindi, nawala na nasaysay yung notaryo Ayun. nung siya ay nagpasya na talagang lumabas at humarap sa Blue Ribbon. pagdinig sa Blue Ribbon. Opo, oo. Wala nang issue ang notaryo doon eh. Kung tutuusin mo eh. Ang testimony niya ay binigay, binasa niya, at nagkaroon sila ng pagkakataon na tanungin siya Opo. base sa kanyang paglalahad. Under oath. O yan, oh. Under oath yun. Opo. Sumumpa siya, umarap, pinagtatanong, sumagot, hanggang matapos ang kanyang presentation. Oho. Pagkatapos hahanapan mo ng Notaryo. wala na say-say yung notaryo. Hindi nila maintindihan yun, pero pinipilit nilang gawan ng paraan para sa ganun, maipakita sa kaisipan ng publiko na akala mo may kaugnayan pa yung notaryo. Parang vital talaga, no? Kung halimbawa hindi siya humarap, baka sakali. Oho. Baka sakali lang. Yung dokumento lang ay sinabit. Pinab- Kung bago. dokumento lang ang sinabit. Pero hindi po pwedeng hindi siya doon. Kasi nga, sino magpapatunay kung hindi siya darating din? Oho. Susumpa pa rin siya na Oho. ako po ang may pirma dito sa sworn affidavit na ito. Halimbawa, Sen, may dala-dala nga siyang papel doon. Yung salaysay niya, hindi notarized. Hindi notarized. So, Oo. okay lang din yun. Kasi nga, sumumpas eh. Ayun. Kaya gusto kong patunayan na hindi issue yung kanyang Notaryo. notary public na yon. O nasabihan siguro yung babaeng nagnotaryo na hindi niya pirma yon. Opo. Kaya lang, sa tamang panahon, hanggat kapag nakuha ko na yung kopya ng mga dokumentong ninotaryo mismo ng opisina na yon, at pare-parehong ganun ang pinanggalingan, Oho, ganun magkakasala din yon. Ayun. Sapagkat sa notarial service law, kailangan nakaharap yung nagnunotaryo at saka yung nagpapanotaryo. Oho. Dito maliwanag na nag-assign lang siya ng isang staff doon o kaya secretary Totoo. para lang additional na kanyang ikabubuhay. Oho. Isip-isipin mo sa dami ng ninunotaryo niya September pa lang, book 8 na. Oo nga naman. Ibig sabihin nun, halos isang buwan ganun kakapal ang kanilang Ganun karami. ninunotaryo. Oo. At saka may Talagang mga, hanap buhay nila. tsaka may mga branches pala sa Sen. Yung branch niya nga, doon sa Oo. Villaruel, sa Pasay Sa City, Pasay, meron para sa ibang lugar ang eh. gagawin mo lang, kukuha ka lang ng sample O halimbawa, noong January, February, kukuha ka ng sample. January, February, March, April, May, June, hanggang August. Makikita pare-pareho yung notarial details. Pare-pareho yung pirma. Pareho yung Stamp. ng dry seal. Sasabihin niya ngayon na hindi mo nga talaga pirma, pero meron kang pinayagan, isang taong pinagtitiwalaan mo na pumirma para sa'yo. Meron siyang Para imprimatur. kumita ka. May imprimatur siya, Sen. Ano? Oo. Inatasan niya yung tao eh. Baka akala niya kung mo dininay niya yung kanyang wala na siyang sabit doon. Pinayagan mo Pinayagan mo na magpanotaryo ang mga tao dito, may inassign kang isang staff at siyang pumipirma para sa'yo. Oho. Hindi nga ikaw may pirma, kaya lang ang pagpapatunay na binigyan mo siya ng karapatan na pumirma para sa'yo, kasalanan mo yun. Yun. At huwag mong bibigyan ng sala yung taong nagpapirma at nagpanotaryo. At pinalalaki pa na ng gusto, Sen. Bagamat ito, nasagot nyo na nga dati, nung may nalagpasan daw na ilang paragraph, itong si Gutesa, ikino-coach nyo paraan niya. Mukhang... Ginawa ng usap, pati yung Jarius Bondok dyan sa dati mang ginagalang kong mga kolumnista, pati ba naman yun hindi nyo maintindihan? Sinasabi ko na nga, apat kaming merong kopya noon. Opo. Apat lang ang binigay niyang kopya. Siguro, kukunti naman ang Na-Xerox nagawa niya niyang po. kopya. At yung hawak niya ay Xerox copy. Xerox copy. So, yung chairman ng Blue Ribbon, Senator Ping, Senate President Lacson, Soto. Opo. katabi ko doon nung panahon na yun ay si Senator Win, Opo. at ako. Habang binabasa niya yung kanyang deklarasyon, yung kanyang paglalahad, sinusundan namin. Opo. Sinusundan namin kasi gusto ko yung actual recording. Naku, kung ano-anong pinagsasabi ron. Oho. Na meron daw kasi siya sinasabing box
at sinabi ko raw maliit. Wala akong sinabing ganun eh. Sabi ko, basahin mo, huwag kang nagmamadali, basahin mo, may nalalaktawan kang isang linya eh. Dalawa, isang linya. Oho. O di sana, kung mali yung aking ginawa na yon, di sana sinabihan ako ni Senator Ping o kaya ni Senador tama naman nasusundan namin eh. Oo. E di sana sinabi niya, ano sinasabi mong nalalaktawan? Binabasa na, wala siyang pare-parehas tayo ng nalalaktawan. kopya, May nagsalita ba isa sa kanila? Wala. Oo. Alam din nila may nalaktawan siya eh. Yung palang hawak niyang kopya, na Xerox copy, wala talaga doon sa original eh. Putol po eh kanya. Kaya binigay ko na yung kopya ko para yun ang basahin niya. Oho. Sa kanya rin galing yun eh, hindi naman sa akin eh. Ang dating parang kino-coach nyo, binalalaktawan kayo, mukhang hindi ito yung kasama